Nilinaw ng National Security Council na hindi saklaw ng provisional agreement ang paghingi ng permiso ng Pilipinas sa China. Ito ay sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng mga barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng isang dating maestrado ng Korte Suprema na dapat nang tapusin ang nasabing kasunduan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Oras-oras ang ginagawang radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa sa binabantayang barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Nakikipagsagutan dito ang CCG 3304 pero iginigiit ng PCG sa radio challenge ang paglabag ng barko ng China sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. To avoid misunderstandings and miscalculations, please order your court and leave this sea area immediately. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Muling naitaboy ng hanggang 90 nautical miles ang China Coast Guard mula sa Zambales. Mag-iisang buwan nang nagpapalitan ang mga barko ng China sa bahagi ng EEZ ng Pilipinas mula Zambales. Matapos na unang i-deploy rito ang CCG 5901 o the Monster Ship. Pero hindi naman nagpatinag dito ang PCG para matiyak na poprotektahan ng ating maritime rights sa mapayapang paraan. Samantala, sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na hindi na dapat palawigin sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea ang provisional agreement. Umiiral ito ngayon sa Rode Mission sa BRP Sierra Madre kung saan naniniwala rin si Carpio na dapat nang tapusin ito dahil sa posibilidad na samantalahin ng China ang kasunduan. Because China demands some limitation, we are already giving up our sovereign right. And China will use this example to expand this agreement in the West Philippine Sea. I'm anticipating China to do that already. Nilinaw naman ng National Security Council na hindi bahagi ng provisional agreement ang paghingi ng permiso ng Pilipinas sa China. Number 2, there is no inspection of any of the ships that go to Rorore. And number 3, there is no so-called supervision. As mentioned by Justice Carpio, we will never surrender our sovereign rights and our sovereignty because our position in Ayungin Shoal is very clear and that the BRP Sierra Madre is there as the flag bearer and as a symbol of our sovereignty. Hulyo ng nakaraang taon nang magkaroon ng provisional agreement ang Pilipinas at China matapos ang pinakamarahas na insidente sa Ayungin Shoal noong Hunyo dahil sa ginawang pangaharas ng China Coast Guard. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa.